Ikawalong kabanata, mga gunita. Nagkita muli sina Crisostomo Ibarra, Maria Clara matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Ang kanilang pagtatagpo ay tahimik ngunit puno ng damdamin na nagpapakita ng lalim ng kanilang pagmamahal at pananabik sa isa't isa. Nagbabalik tanaw sila sa kanilang nakaraan at sa mga pangarap na minsang binuo na magkasama. Ibinahagi ni Ibarra ang kanyang mga plano para sa bayan, lalo na ang hangarin niyang makatulong sa pamamagitan ng edukasyon at pagbabago. Hinangan at sinuportahan siya ni Maria Clara na niniwala sa mabuting layunin ni Ibarra. Sa kabila ng saya ng kanilang muling pagkikita, dumapa rin ang mga hadlang, pangamba at impluwensya ng lipunan na maaaring pumigil sa kanilang mga pangarap at relasyon. Ikapitong kabanata, Suyuan sa Azotea. Hindi nagustuhan ni Maria Clara ang imbitasyon sa salo-salo at humingi siya ng pumanhin. Naramdaman ni Tia Isabel ang kanyang pagdalamhat at ipinayo ang panalangin. Samantala, nalaman ni Ibarra na ipinadala siya sa bayan ng mga Dominiko kaya hindi siya agad nakauwi. Nabahala si Tia Isabel sa mga chismis tungkol kay Kapitan Tiago, ngunit ipinagtanggol siya ni Maria Clara. Nang magbalik si Ibarra, masaya siyang sinalubong ng pamilya. Ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan sa Europa, lalo na sa pag-aaral at sa mga ideyang nakuha niya roon. Napansin ng lahat ang kanyang pagbabago at talino. Ipinahayag ni Ibarra ang hangaring magamit ang kanyang kaalaman para sa ikabubuti ng bayan at makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas.